Happy Hearts Day. Ayan. No, nung 14, kailan ba yan? Nung nakaraang araw, no, talagang pinagdiriwang ng mundo ang Valentine's Day. Pero sa mga anak ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? At hindi lang sa araw talaga ng Pebrero, although pinagpapasalamat natin, may itinakdang mga araw, no, para mas medyo ma-intensify. But ang katotohanan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang Diyos mismo ay pag-ibig. If you want to define God, God is love. Amen? And kahapon po ay nagkaroon po tayo ng Couples Night. Couples Unbreakable Night. Yan. Ang team po kasi is about unbreakable. Putting on the love of God which binds us in unity. Sa panahon po ngayon, parang ano na lang po, no? Sabi nila, rare commodity daw po yung pag-ibig o yung magpagsasama ng matagalang mag-asawa dahil sa kalakaran ng mundo, parang temporary o panandalian lang ang lahat. Pero sa prinsipyo po ng Biblia, ang Diyos mismo ay pag-ibig, kaya ang pinag-isa ng Diyos, ang mag-asawa na pinag-isa ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, hindi pwedeng paghiwalayin ni Numan. Amen po ba? Kaya kahapon po, no, meron po tayong special na pagdiriwang kasama ng ating mga married couple na nandito po kahapon. Medyo puno po tayo ng nasa 70 plus tayo kahapon. Palakpakan nga natin si Lord. Ayan. No, background natin ay gigantic heart. Yan. Ay ko, Lord, paano ba natin may express yung love ng Lord? Siyempre, mas malaki dyan. Di ba? Katulad nga ng kanta natin kanina, no? We are trying to compare it, no? Kasi pag tinignan natin ang araw, ang haring araw, parang walang tatalo sa kanya sa init, sa tanglaw. Parang di siya nauubos, no? Pero sabi nga ng siyensya, unti-unti raw nagde-deteriorate na rin ang araw. Pero ang pag-ibig ng Diyos, nandyan yan, magpakailan-kailan pa man. Amen. Praise God. Ngayon po ay ang ating pong tema, syempre, basahin po natin, Christ's love is the answer. Building stronger relationship. Mahirap palang sumilip dito kasi mataba yung pusong nasa likod ko. Ayan. Ang ating pong title ngayon is Radical Love and Reckless Forgiveness. Sabi niya, bakit ganyan ang title? Bakit parang nasa bad side ba? Yan. Nasa bad side ba yung love ng Lord o yung kanyang forgiveness? Yan. Radical love and reckless forgiveness. Sige, define lang po natin. No? When it means radical, it means very different from the usual or traditional. Ibig sabihin, kung ano yung regular na nakikita natin, pag sinabing radical, pag mayroong mga kakaiba kang idea, di ba, ang tawag natin dyan, kasi hindi common, very radical naman yan, masyado kang radical. Ayan, kasi different from the usual or traditional. No? Ibig sabihin, medyo mas mataas kaysa dun sa ordinaryo nating nakikita. And that is the kind of love that God has. At when it means reckless, yan, naririnig lang natin reckless pag reckless driving, di ba? Parang pabaya, hindi po. Kundi ang ibig sabihin po ng reckless is to act without thinking about the consequence or to be careless or heedless of danger. Ibig sabihin, hindi dahil pabaya ang Panginoon, pero kung ang pag-uusapan ay ang pagpapatawad, hindi iniintindi ng Diyos yung kakayahan ng taong the offender para balikan siya ng mabuti sa masamang nagawa. Kaya nga po, sabi po sa Romans 12 verse 20 to 21, basa po tayo. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay nagbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpapadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Ayan. Yung verse pa lang, radical na, di po ba? Kasi parang hindi yata natin kayang magawa yon, di ba? Nagugutom ang kaaway mo, pakakainin mo ba? Siguro sabi ng iba, oo, may idadagdag ako. Ayan.
Iinumin mo ba yung kaaway mo? Sabi ng isa, oo, meron din. Yan. At nagbubunto ng baga sa kanyang ulo. When we talk about, mamaya daanan din po natin, pero sabihan na po natin na sabi diyan, therefore, if your enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Pag sinabi nating, thou shalt keep coals of fire on his head, ano po yan, parang metaphor. Kasabihan nila na ikaw ay hindi gumagante. Sa halip na masama ang iganti mo sa masama, mas mabuti ang igaganti mo sa masamang idinulot sa iyo. So daanan lang po natin para hindi na po tayo mawala dun sa tema, no? Dun sa Romans 12:20 to 21. Radical love and reckless forgiveness are not the natural human responses. Tama po ba? Hindi madaling magmahal ng higit sa kayang mong tanggapin, yung tinatanggap mo, no? At hindi rin kayang magpatawad ng normal, no? Ng human, ng tao, ng higit pa, no? Sabihin natin ng parang walang nangyari, no? Na para dun sa mga sakit o sakit na kanyang natanggap. Dahil ang pag-ibig at ang pagpapatawad ay hindi gawang kaya ng tao, but it comes from God. This is the supernatural work of the Holy Spirit. It is the supernatural work of God in us. Yung kakayanin lang magmahal ng kakaiba at magpatawad ay kaya lamang gawin kung ang Diyos ay nananahan sa kanila, kung ang Santong Espiritu ay nagbubunga sa mga tao. Kaya mga Kristiyano, dapat meron yon, di po ba? It's no longer a question of loving and forgiving dahil mga anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Tinanggap natin si Kristo. Meron tayong buhay na walang hanggan. Tinatawag tayong mga Kristiyano. The Word teaches us to fight back. Ang sabi ng sanlibutan, no? Sabi ng kalakaran ng mundong ito, pag sinaktan ka, saktan mo rin. Di ba? Yun ang filosofiya ng mundo. To fight back, hold grudges, no? Magtanim ka ng sama ng loob. Mapuot ka sa iyong kapwa na gumagawa sa iyo ng masama. Seek justice, no? But God calls us to love even our enemies. Alam niyo po, yung talatang binasa natin, pag yung utak natin ang magpo-process niyan, ang sasabihin lang niyan, mahirap yan. Hindi yan mangyayari, di ba? Pero kung ang magpo-process niyan ay ang puso na hawak ng Santong Espiritu, lahat ng yan kakayanin nating gawin. Amen? Because God calls us to love even our enemies and forgive without limits. Kanina, no, yung turo sa first service, no, about loving your enemies, kasi yung pananaw nila na yung sa katuruan ng mga Hudyo, no, ng mga Fariseo, na kapag yung nilimit lang nila yung kanilang friends, no? Hindi enemy, friends, enemies, parang ganon. So, ibig sabihin, pag mga Hudyo, friends. Pag hindi Hudyo, enemies. So ganun lang nila yun dinefine. Kaya, sa kanila, parang may, ano ba yan? May katwiran na magalit sila sa hindi Hudyo kasi parang yun ang kanilang definition, what is to love your enemies or about enemies. From human perspective, forgiveness seems reckless because it goes against everything we feel is fair. Pag ang pinag-usapan ay pagpapatawad, ang sasabihin natin, unfair naman sa ginawa niya sa akin. Hindi naman yan tama. Bakit ako magpapatawad? Yun ang pananaw ng tao o pananaw ng mundong ito. We think that they don't deserve my forgiveness. Sa tindi ng ginawa niya, hindi ko siya kayang patawarin. Hindi nararapat sa kanya patawarin. Or if I forgive, I'm letting them off the hook. No? Ano yun? Ganun na lang ba yun? Ayan. Iba kasi yung justice na itinakda ng Lord sa mundong ito. May mga batas po tayo at may batas din ng Diyos. At iba rin yung talagang ikaw mismo palayain ng Panginoon
dahil sa kawalan ng pagpapatawad. Nakukuha po ba natin? No, the justice will be served, pero baka sineserve yung justice doon sa mga taong gumawa ng masama sa iyo dahil merong hustisya ang mundong ito maging ang ating Diyos. Pero yung parang ikaw yung nakakulong. Parang ikaw yung pinarusahan kasi hindi mo kayang magpatawad. Sabi po dyan, no, kaya nga but God's ways, sabi nga Isaiah 55 verse 8 to 9, God's ways are higher than our ways. Hindi man natin kaya, pero tayo ay tinubos ng banal na dugo ni Jesus at binabago ng Panginoon at ang bunga ng Santong Espiritu ay nasa atin pong mga buhay. Ang salita ng Diyos na binasa po natin kanina, to love our enemy, if your enemy hunger, feed him, if he thirst, give him drink. Hindi po mahirap gawin. That even us, we can love people, that kind of radical love. It reaches the undeserving. Katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon, hindi natin maintindihan. No? Parang pag inano natin, hinimay-himay natin yung klase ng pag-ibig ng Diyos at dumating ka sa punto na, Lord, paano mo nagawang mahalin ang isang tulad ko na napakasama, paulit-ulit na nagbibigay ng sakit sa'yo, paulit-ulit na nagre-rebelde sa nais mo, paano mo nagawang mahalin? Hindi natin maintindihan yon, di po ba? Kasi ikaw nga minsan, hindi mo na, sarili mo nga, hindi mo kayang patawarin, di ba? Kapag you constantly failed and constantly sinned against God, against yourself, against people. Pero yun yung klase ng pag-ibig ng Panginoon. It reaches the undeserving, tulad po tayo, hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Panginoon. Yung mga taong durog-durog na, di ba? Kasi yung nung araw, iniisip natin, lalapit lang ako kay Lord pag okay na ako. Pag buo na ako. Hindi eh. Kailangan mo ang Diyos habang ikaw ay basag. Habang ikaw ay sira. Dahil walang ibang pwedeng magbuo. Walang pwedeng umayos. Walang pwedeng i-fix, no? Gawing bago ulit anumang bagay na nasira sa'yo, kundi ang ating Diyos. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. That even the enemies on the cross, na nang panahon na yon si Jesus, no, in human form, tandaan natin, di pa naman tayo nararanasang matusok, di po ba? Naalala ko may mga activity tayo, no, na nagtry tayong maglagay ng pako. Hindi nga natin mabaon kasi masakit yun eh, di po ba? Imagining si Jesus that even his enemies, when he was hung there on the cross, ay nagawa niyang ibigin at patawarin. Amen? The challenge of radical love and reckless forgiveness, katulad po ng nabanggit kanina, the word says, hurt me and I'll hurt you back. You broke my trust, I will never trust you again. Ganun sabi po natin, di po ba? Tao lang, sabi nga na yan, maganda paborito nating verse. May verse ba sa Bible? Hindi, verse lang ng tao. No? Yung na sinaktan mo ako, sasaktan kita. No? Na sinira mo ang tiwala ko, hindi na ako magtitiwala sa iyo. No? Hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ko o sa pagmamahal o sa pagpapatawad ko. Yan ang mga linyada, di ba? May mga nanonood pa ba ditong ganyan ng mga dialogue? Di ba? Kasi yung mga palabas natin ngayon, punong-puno ng ng paghihiganti. Ayan, yung mga ganyan no? Yun yung konsepto ng mundo kasi. Pero si Jesus, radical nga eh. But Jesus says, love your enemies. Mahalin ang iyong kaaway. Bless those who curse you. Nako, sama-sama na ng sinasabi mo. Sinasabi ng tao sa'yo. Sa sinasabi ng Lord, i-bless mo sila. Pagpalain mo sila. Medyo hard saying, di po ba? Kaya si Jesus, medyo hindi siya naging popular. Mag-aalisan yung mga tao pag ganito yung turo eh. Dito walang aalis ha, sasara ang pinto. Di ba? Walang tatayo. No? Kasi hard teaching eh. Pero nandito po tayo para, sabi nga dyan, no? Yung talagang yung pag-ibig ng Lord. Christ's love is the answer. Marami kasi tayong mga pain sa buhay na pinipilit nating mabuhay araw-araw, makatulog, gigising, araw-araw, ganon yung nararamdamang sakit kasi nga hindi natin kayang magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus. Kaya tinuturuan po tayo.
Radical love chooses to love even when it hurts. Reckless forgiveness releases offenses before they take root in their heart. Kaya nga po si Apostle Paul, no, sa panahon na yon, bakit po kaya yan nasabi ni Apostle Paul on Romans chapter 12 verse 20 to 21? Ang background po kasi sa panahon na yon, ang mga Kristiyano ay inuusig ng napakatindi. They are heavily persecuted. No, talagang yung persecution na dinadanas nila dahil nga ang nasa isip kasi ng gobyerno ng Romano at that time, nag-aalsa to. May bago silang grupo. Baka patalsikin ng gobyerno, baka magdala ng mga kaguluhan to. No, yun yung iniisip nila. Kaya kapag may nahuhuling Kristiyano, di ba, nakita niyo sa panahon ni Paul, nung Saul pa siya, di ba? Grabe niya, no? Sabi nga, hinahabol niya yung mga Kristiyano, breathing death. Ibig sabihin, yung inihinga niya, kahit para siyang, sabi ko nga, baka parang pusa na naghahanap ng daga na amoy na amoy niya, may Kristiyano dito, may Kristiyano dito, di ba? Grabe po nun, yung klase ng persecution at the time, na yung mga, hindi lang yung basta, balikan na po natin, yung time ng kay Stephen sa Acts chapter 6 to 7, di ba? He was stoned to death, di po ba? Talagang tama lang na batuhin hanggang mamatay ang isang tao dahil kakaibang kanyang turo, hindi raw ayon sa kanilang mga panuntunan. May mga pagkakataon that Christians were thrown to wild animals. Yung mga napapanood nating mga ancient movie ng mga na nilalagay sa parang may yung labanan. Ayun, may arena, tapos andun yung mga leon, ang mga mababangis na hayop, doon itatapon. Can you imagine that? That during that time, pag mga Kristiyano na huli na ganon, basta ganon lang, pakakain sila sa palalapas sila sa mga mababangis ng hayop, at minsan, yun na nga, no, na talagang they were burned as human torch. No? Nagliliyab, kala mo yung torch, yung pala tao yun, naliliyaban. Can you imagine, that was during that time, na sobra ang persecution sa mga Kristiyano, itinuro ito ni Apostle Pablo. Na sinabi niya, mahalin niyo ang inyong kaaway. Kung ikaw, no, parang talagang radikal na pag-ibig, bakit po? Kung Kristiyano ka sa panahon na yun, mag-travel back in time tayo sa mga panahon na yun. Di ba? Kristiyano ka rin. O kamag-anak ka ng isang Kristiyano, tapos nakita mo may nag-suffer na mga na mananampalataya. Hindi ka kaya mapupuno ng galit, paghihigante. Hindi mo masasabing mamahalin ko itong mga kaaway nito. But that is radical kind of love. Amen? That katulad po natin, undeserving, broken, and enemies of Jesus, minahal po tayo. Amen? Sige po, simulan na po natin. Number 1, radical love is loving beyond human limits. Basa po tayo. On 1 John chapter 4, verse 7 to 8, basa po, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Napakagandang talata. Ang tatak na nasa kanya ang Diyos ay yung umiibig siya sa kanyang kapwa. Amen po ba? Kaya napaka-imposible sa isang Kristiyano na sabihin niyang anak siya ng Diyos at ako'y Kristiyano kung hindi natin kayang mahalin ang iba. Amen? Kaya nga, radical love, beyond the common, beyond the ordinary. Hindi mo parang sabi ko nga, illogical, di ba? Hindi kayang ma-process ang isipan mo, paano mo kakayaning magmahal katulad nun? Pero dahil nga una tayong tumanggap ng ganong klaseng pagmamahal mula sa ating Diyos, hindi tayo karapat-dapat, napaka-rebelde, at tayo ay undeserving, yet God love us. Kung titingnan po natin, sabi diyan, radical love, loving beyond human limits. So, iisang tabi na po natin yung hanggang dito lang ang kaya kong, hanggang dito lang kita kayang mahalin. So, merong limit. Amen po ba? May hangganan. Pero para maging endless,
para maging hindi unending, para maging, ano tawag yan, resilient, hindi kukupas, hindi matitinag, kailangan madugtungan yung human love ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kasi may limit po tayo. Kaya sabi nga dyan, loving beyond human limits. Kasi may hangganan lang tayo kung hanggang saan tayo kayang magmahal. No, tayo kasi papunta sa kanila. Pero kung babalik ta rin natin, yung ibang tao papunta rin sa atin. Gusto rin po natin na ang klase ng pag-ibig na ibibigay din po sa atin ay hindi, kumbaga, lalagpas sa kakayahan ng taong umibig. Yung klase ng pag-ibig na kung saan ang magsasabi ang Diyos ay pag-ibig. Radical love is a love that goes beyond human logic and expectation. It is not based on feelings, emotions, circumstances, but on the very nature of God. So kung ang basihan ay ang kakayahan nating umibig, nakabase lang yan sa nararamdaman. Pag okay ka, pag hindi ka nasasaktan, kaya mong umibig. Pero kapag ikaw ay nasasaktan, kapag hindi nasusuklian, yung naibibigay mong pagmamahal, serbisyo at pag-ibig, tumitigil na po tayo. Di po ba? Kasi katulad sabi ni Kuya Lawrence kanina, no? Yung human love is transactional. We love only because people love us. We give only because we receive. No? Ganun yung klase. Pero pag walang matatanggap o walang mapapala, hindi natin kayang magbigay. Kaya sabi nga po rito, para maging to love beyond human limits, wag yung klase ng pag-ibig natin o ng tao ang paganahin natin. Ang paganahin natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin na tayo mismo ay tumanggap. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. John tells us that true love comes from God, meaning that any love outside of Him is incomplete or insufficient. Marami pong mga tao na naghahanap ng pagmamahal kung saan-saan. Kaya maraming pagkakataon, magkaroon sila ng relasyon, mawawala, may relasyon ulit, mawawala. Hindi lang po sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, kahit sa mga mag-asawa o kahit sa mga magkakaibigan. Kasi nga, limitado. Pero, ang totoong pag-ibig ay hanapin mo sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nung mga singles, paano naman yan kami? Wala silang couples night kasi kahapon, no? O kaya yung mga singles na wala pang mga partner o wala pang mga boyfriend o girlfriend, minsan naiisip nila incomplete. Naiisip nila kulang kasi wala akong katuwang sa buhay o wala akong pag mga bata pa, wala akong boyfriend, wala akong girlfriend. Compare sa mga kaibigan nila, meron na. Pero kapatid, hindi yung boyfriend o girlfriend ang magkukumpleto sa'yo. Amen po ba? Walang pwedeng makapag-pressure sa'yo na kulang ka, kaya kailangan kang humanap ng ganito. May panahon, may tamang tao, may itinakda ang Diyos para sa inyo. Amen? Makukumpleto ka kung ang Panginoong Yesus ay nasa buhay mo. At makikita ng Diyos, ito ang nararapat para sa'yo. Amen po ba? Kaya yung mga single natin, dapat nagpre-pray. Kahit wala pa yung parating. Di po ba? O baka pinipilit, Lord, ito ang gusto ko. Pag di mo binigay, trinet pa si Lord. No? Hinamon pa ang Panginoon. Mas alam ng Diyos yung nararapat sa inyo. So, any love outside God, outside Jesus, is incomplete and insufficient. Bakit? Ang pwede lang magpuno ng pag-ibig sa ating lahat ay ang ating Panginoon. The phrase, God is love, sabi po dyan sa verse 8, ay ang ibig sabihin lang po niyan yung klase ng pag-ibig. Ulit-ulit po natin itong naririnig. Nawa sa almost pang 3 weeks na po ata to. Ulit-ulit po sinasabi sa atin, the love that is coming from God is something, no? Yung word na agape, nabanggit na rin po yan ng mga nakaraang araw. It refers to selfless.
hindi makasarili o hindi iniisip yung pang sarili lang. Mas iniisip yung makabubuti para sa iba. Divine love that seeks the highest good of others even at great personal cost. Na kahit ang iniisip niya kung ano ang mas makabubuti sa iba. Katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Tiniis niya ang sakit at lahat ng paghihirap. No? Alam niya yung dadanasin niya on his way to the cross. Kaya nga prayer niya sa Gethsemane, di ba? Kung pwede lang, nakikita niya na yung gruesome na kahihinatnan ng kanyang kamatayan sa krus. But not my will, but let your will be done. So makikita natin dito na ang Panginoong Yesus talagang yung pagiging masunurin niya, umabot hanggang kamatayan sa krus. Ganong klase ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Na gusto rin ng Panginoon that we can love beyond our limits. It is not the kind of love, the human love, o tinatawag pong phileo, o romantic love na tinatawag pong eros, but it is agape, is a love that sacrifices, persists, and remains even when undeserved. Pag sinabi pong persistent, matyaga, very patient. Amen po ba? Ang ganda kahapon, no? Yung turo ni Pastor Ferdy sa ating mga couple. No? Talagang sabi nga kasi minsan pag tumatagal na ang panahon, yung pagiging matyaga nawawala na, di po ba? Kasi pag may edad na, medyo bumabagal na maglakad. Ayan. Punta tayong church, andito na yung, asan na yung misis ko? Sa bahay pa pala. No? Naiwan na pala. Kasi medyo mabagal na Or otherwise, si mister, no? Pero sabi nga, nandun yung pagtsatsaga. Hindi lang yung pagtsatsaga sa time, pagtsatsaga sa, di ba? Yung forbearance, ano ba yung tatawag na Yung na nakakapagparaya. Ayan, nakakapagparaya. Kayang palagpasin. Simpleng bagay, kayang palagpasin. No? Sabi po yan. And matyaga, tuloy-tuloy, persistent, mapilit. No? Pag sinabing mapilit, kahit sinasabi mo ng umaayaw na, pero dahil gusto mong ipakita ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, hindi ka titigil. At masugid na klase ng pag-ibig. Amen? Kaya nga po, kung makikita po natin, pinapakita lang po ni Jesus dito, no? Sabi nga, love was often transactional. It was given based on what one could receive in return. Kung may kapalit, okay. Pero pag wala, ayaw mo ring magbigay. But it is a radical kind of love, a love that does not seek repayment, revenge, or conditions. It simply gives and forgives. Katulad nga po ng dinanggit natin kanina, yung background ng mga Kristiyano sa Roman, no? Sa Rome, makikita natin na parang hindi kaya yatang magbigay, no? Na yung paano ka magbibigay ng kung pinipersecute ka, ganun yung kahirap, yung mga kapwa Kristiyano mo, pero ito yung sinasabi, hindi ka naghahangad ng paghihigante, hindi ka naghahangad ng kung anumang kondisyon. Kasi meron po talaga tayong tendency, no, na parang yung mga bata, no, kapag tayo ay nag-aaway yung mga bata, tapos may mga sinasabing kung ano-ano, sabi natin, mga bata, balik sa'yo, no? Talbog sa'yo, mga bata. Ewan ko hanggang ngayon, ganyan yung mga bata, pero mga bata kami, ganun no? Parang ganun, kung ginawa nila tayo ng masama, we wish back to them, no? Parang ganun yung gusto natin. Pero ang radical kind of love, loving beyond human limits, hindi ka naghahangad ng masama para sa taong yon. Hindi ka naghahangad ng paghihigante para sa taong yon. Kaya the early Christians were known for extraordinary love even toward their enemy. In times of persecution, instead of fighting back, sabi sa Matthew 5:41, pray for those, no? Pray for your enemies, love your enemies, pray for those who persecute you. Ang hirap po kaya nun. Madalas na share ko, no? Meron pong, yung bago po akong punta dito, syempre, doon pa po sa kabila, sa kabilang pwesto natin. Andun po kasi kami sa Tambo dati, lipat dito. Syempre, karamihan po ay
hindi naman po ako nadatnan na nandun sa tambo nung way back ng mga ilang taon. Mga bago po. At syempre, dumating po ako, sama-sama ko yung mga anak ko, sila nanay, ganyan. Ma-attend lang po naman kami. Meron po talaga ayaw niya talaga sa akin. Makikita ko para iniismiran niya ako, nandito ba yon? Sabi nila. Hindi, sabay ganun. No? Siguro dahil nga, parang ang tanong, normal lang yan, di ba? Parang, sino ba to? Kararating lang kung, di ba? Parang, sikat na sikat, parang ganon. Syempre, tagal-tagal lang. Syempre, yung mga nanay natin kasi, tsaka tatay sa kaingin, yung mga syempre, yung mga nakasabayan na, mga bata pa kami, mga nanay na sila ron, di biglan, kami ron, doon kami umattend. Dahil nalipat na po kasi kami dito. Nalipat na kami dito, tapos doon kami umaattend sa Tambo. Nagkaroon po ng gawain dito, kaya lang second floor. So, nagtry kaming umattend. Tapos, talagang, damandam ako na, ayaw niya sa akin, no? Ganun, ayaw sa akin. Siguro bagong nga. Tapos sino ba to? Pag tas, alam mo, syempre hirap na hirap din yung kalooban ko. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, nako, gaganti ako sa panalangin. Sige. Pinag-pray ko siya talaga everyday. Everyday pinag-pray ko kasi hindi ko rin alam yung dahilan kung bakit hindi niya ako type, hindi niya ako gusto na kung bigla akong dumating doon. Ayan. But praise God. Alam niyo po, wala pang siguro mga on my second week nang pinag-pray ko po siya. Natuwa na rin siya sa akin, nakyutan na rin siya natuwa na rin po siya at naging kaibigan ko na rin po. Kaya purihin ang Panginoon, even those people na hindi ka gusto o mga taong naiinis sa'yo o yung taong pinapersecute ka, sabi ng Bible, pray for them. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Wala pong imposible sa Panginoon. The early Christians na unang tumanggap ng mga verses na to, instead of fighting back, they chose to pray for their persecutors and love to those who oppress them. Naalala niyo po si David sa 1 Samuel chapter 24, verse 1 to 7. Basahin niyo na lang po. Yan po yung pagkakataon na si Haring Saul, hari ng Israel nung panahon na yon, at si David naman ang kanyang parang commander-in-chief, yung namumuno ng mga kawal na lumalaban, ay kasi nga pag may conquest, pagpabalik na galing sa isang pagkapanalo si David, kumakanta yung mga fans ni David, Ang sabi ng mga dating fans ni Haring Saul, lumipat na ng fans club. Sabi, si Saul, rami siyang natalong mga hundreds. Tapos sabi niya, pero si David, thousands. Kung ikaw nga naman si Haring Saul, ano yun? Ako 100 lang, ito thousands. Di ba? Parang gano'n, talagang na siya. Kaya ang ginawa niya nung panahon na yun, parang ramdam niya na parang papalitan na yata siya. Di ba? At kasi rin po nung panahon na yon, talagang sunod-sunod po yung pagsuway niya sa nais ng Panginoon. At wala siyang pusong nagsisisi. Talagang nag-harden yung heart niya sa Lord. Kaya nga yung kanyang mentor, si Prophet Samuel, nalulungkot din dahil siya yung nag-anoint kay Saul, tapos ngayon inutusan siya ng Lord to anoint other king, di po ba? Pero syempre hindi naman yun agad-agad na naging king si David. So nagtago si David kasi hunting down for David, and wanted him dead. Hanggang dumating yung pagkakataon na sipin mo, yung mismong hari ang naglilid ng paghunt, pagtugis kay David. Hanggang punta sila sa isang kuweba at doon nagpahinga. Nandun din si David. Pagkakataon na, Pagkakataon ng maghiganti. Pero sabi ni David, hindi ko kayang salingin o saktan ang pinahira ng Panginoon, the God's anointed. Ano pong ginawa niya? Inanuhan niya lang. Parang naghiwa lang siya ng kapiraso doon sa robe ni King Saul. Kaya nung mga pagkakataon na yon, instead of seeking revenge, David spared his life and said, sabi niya sa 1 Samuel 24 verse 6, "The Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth mine hand against him."
Isipin mo, nasa kanya na tulog. Isipin mo, pwede niya nang, ibig sabihin, tama lang naman sigurong saktan ko to, no? Di ba? Yung logic niya na, tama lang naman eh. Tinutugis niya nga ako para patayin. Di unahan ko na siya. Di po ba? Maaring ganun yung kanyang kaisipan. Pero hindi. Iba niya yung loving beyond human limits. No, na kahit nasa kamay mo na, saktan o sabihin mong pahirapan ng isang tao, hindi mo gagawin. Kasi sabi nung binasa nga natin kanina, for everyone that love is born of God. Nakikita na ikaw ay anak ng Diyos. Na kahit nasa iyo yung sabihin nating rason, may legal na rason o sabihin nating dapat lang saktan o paggigantihan yung mga taong gumawa sa iyo ng masama, hindi mo gagawin. Pagkat ang nabubuhay sa puso mo ay ang ating Diyos, na mismo ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Marami pa pong example. Of course, si Judas, alam natin, kasama rin po siya sa hinugasan ng paa ng Panginoon. Doon sa kanilang kainan, nandun rin po si Judas. Di ba? Tinawag rin siyang friend ni Lord. Nung kumakain nga sila sa Last Supper, sabi niya, baka may gagawin ka pa. Di ba? Pero syempre, alam ng Panginoon yung what will happen next. Pero hindi siya binalikan. Ibig sabihin, the Lord Jesus did not seek revenge against Judas at that time. Meron pong isang kwento, no? Meron pong Amish community. Ang Amish community po, grupo po sila ng mga Kristiyano na nakatira sa Pennsylvania, sa US, na they retain yung tradition ng wala silang transportasyon na gas, parang mga pushcart, no? Tapos yung kanilang mga suot ay yung mga suot pa nung mga 1600, yung mga ganon. At pero mga Kristiyano sila, no? Hindi sila nakikisalamuha doon sa labas, outside their community. Kaya di ko lang alam kung may mga internet doon o whatsoever. Kasi nga, ang nasa isip nila, pag lumabas kami, baka ma-pollute yung mind namin. Gusto nilang i-preserve yung kanilang faith kay Lord. Pero may isang pangyayari during 2006, no? Meron pong isang lalaki na pumasok doon sa eskwelahan ng Amish community at pinagbabarel, no, yung mga bata doon. 10 bata po ang namatay. 10 ang nabarel at 5 ang namatay. At siya rin mismo ay nagputok sa kanyang sarili. Yung Amish community, dahil isipin mo, ilang mga bata nila namatay, nasugatan, di ba? Normal lang na mag-seek revenge, no? Pwedeng yung nagpatay din kasi yung namutok, no? Pwedeng gantihan nila yung pamilya nung taong nakagawa nun. Pero sa halip, ang ginawa nila on that same day of the shooting, hinanap nila yung pamilya nung shooter, nung taong namarel sa mga bata, binisita, at sila pa po mismo nag-comfort. Dahil namatayan din, kumbaga, di ba nagpatay din yung nag-suicide, nagbaril din ang kanyang sarili. Ito, hindi natin maintindihan no? Itong ganitong klaseng pag-ibig at pagpapatawad. No, na dapat nga at that time, ikaw rin nag-aantay ng comfort, di po ba? Siguro nasa isip mo talagang of course, yung taong ito, nakulong, yung pamilyang yon, hindi na nakulong kasi namatay na, pero yung pamilyang yon, di ba, pwede mo silang sisihin, pwedeng pagsalitaan ng masama, no? Talagang i-curse sila, pero hindi. Hinayaan nilang umapaw sa kanilang puso yung klase ng pag-ibig ni Jesus. Na sila mismo na comfort dahil ang kanilang mga anak, bagamat nawala sa kanila, alam nilang nasa piling ng Panginoon at tumatanggap ng kalinga ng Diyos. Paano ito? Yung pamilya, no, ng taong nakabaril doon, maaring hindi sila mananampalataya. Maaring punong-puno rin sila ng pigati, and they reach out to them. And that is a great example of radical love, loving beyond human limits. Amen? Who is in your life that is difficult to love? Kung i-apply po natin yung number 1, may mga tao ba na mahirap pakitaan ng mabuti? Sulat nyo na. Sulat nyo na. Meron, di po ba? Pero dapat pag-pray na, Lord, tulungan mo akong pakitaan ko ng ganitong klaseng pag-ibig.
How can you extend radical love to someone who doesn't deserve it? Minsan, sa mga relasyon, hindi na nagkakasundo kasi hindi karapat-dapat na bigyan ng pagmamahal. Kaya mo bang i-extend ng another chance of love? Are you loving people with conditions or with the limitless love of Christ? Hanggang ngayon ba'y nagmamahal lang tayo dahil tayo ay minamahal? Nagbibigay dahil tayo ay tumatanggap? O kahit walang anumang kondisyon, kaya nating magmahal beyond sa kakayahan ng tao, kundi dahil sa kakayahan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Number 2, reckless forgiveness. Letting go of unforgivable wrongs. Reckless forgiveness is letting go of unforgivable wrongs. Ephesians 4:32. Basa po tayo. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. No? Ang napakagandang word po lagi, no? Kasi lagi ko nga po sinasabi, when I encounter a verse about forgiving others, hindi nawawala yung word as Christ has forgiven you. As God has forgiven you. Bakit po kaya laging dinudugtong yun? Magpatawad ka katulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Bakit? Kasi mahirap magpatawad. Para makapag-desisyon kang magpatawad, sasabihin sa'yo, katulad ng pagpapatawad sa'yo ng Diyos. Ang sinasabi lang ng Lord, forgive kasi ikaw mismo pinatawad rin. Amen po ba? Reckless forgiveness means choosing to forgive even when it seems unreasonable. When we talk about forgiveness, naglalaban yung yung pangunawa, yung logic natin. Di po ba? Yung reasoning natin. Sinasabi natin, hindi makatwiran, hindi karapat-dapat. Hindi mas karamihan sa atin, talagang kailangan ng panahon. No? It takes time, pero hindi totoong ang panahon ang nakakapaghilom. Ang Diyos lang ang makakapaghilom. Amen? Dahil maraming mga pagkakataon na nasaktan ka o ikaw ay nakasakit, hindi ka pa rin makapagpatawad kasi kahit daang taon siguro, baka dala-dala hanggang hukay. Bakit? Hindi kayang paghilumin ng panahon ang sugat. Dahil si Jesus lamang ang kayang magpahilom. Hindi lang ng physical na sugat, kahit ng ating mga emosyon, ang ating mga kaisipan. Amen? We choose to forgive even when it is unreasonable, undeserved, or even it seems foolish in the world's eye. No? Kasi nga, ang sabi ng mga tao, nako, pag nagpatawad ka, mahina ka. No? Sa sign of weakness daw. Sabi ng tao. At nagiging katawa-tawa, ba't ka bigla-biglang kung ako sa'yo yan, pahihirapan ko yan. Di ba? Yun yung normal eh. Kaya nga, puro beyond, letting go, unforgivable. Hindi makatwiran, hindi niya deserve, magiging katawa-tawa lang ako. Paul commands us to forgive not as a mere option, kundi iniuutos po sa atin dahil bahagi yan ng buhay ng isang mananampalataya. Forgiveness is not excusing the offense or pretending it didn't happen, but it is releasing the offender from the debt they owe us. Ano ba yung pagpapatawad? Kakalimutan ko ba? Hindi naman natin natatanggal sa alaala, di po ba? Hindi natatanggal sa ating, magpapanggap ako na parang hindi nangyari. Ayan. Hindi naman natin kayang lokohin yung ating kaisipan, di po ba? Talagang Pero, ang totoong nagpapatawad, kasi kapag hindi pa totoong nagpapatawad, tuwing maaalala mo, it's either magagalit ka or iiyak ka sa sama ng loob. Pero kapag ikay totoong nagpatawad, kahit maalala mo na, hindi mo na nararamdaman ang sakit. Kasi pinaghilom ka ng Panginoon. Minend na ng Lord, tinahi ng Panginoon. Kung hindi na kayang tahiin, sa surgery na ni Lord.
Bigyan na kita ng bagong puso. Ayan. Amen? Kasi yung mga puso natin, minsan hardened na, no? Kasi lalo na kapag abuse, di ba? Paulit-ulit yung sakit na natatanggap. Di ba, Lord, bigyan mo na ako ng bagong puso. Ayan. Pagod na yata ang puso ko. Yung mga dramahan, di po ba? Pero totoo po yan. Di po ba? Kasi po, forgiveness is not excusing the offense or pretending it didn't happen, but it releases the offender the debt they owe us. Ang sinasabi natin, andyan yung kasalanan ng tao sa'yo, sinaktan ka niya, hindi ka nagkukunwaring hindi nangyari. Andyan yan. Ang ipag-pray mo, talagang lunurin ng Lord ng kanyang pag-ibig, yung sakit na nararamdaman mo, at palayain ka. Kasi automatic talaga, nasasamaan loob, magagalit ka, gaganti ka. No? Tayong mga Pilipino, ano ba tawag nila dyan? Hopeless romantic. No? Gustong-gusto nating, yung parang inaalagaan, yung, mag-move on ka na, hindi. Gusto ko pang nasasaktan. Meron bang ganon? Diba? Gusto pa nino-nurture pa ng gusto yung sakit. No? Kaya pag sa panahon tayong ganon, talagang kailangan magpababad tayo sa pag-ibig ng Panginoon. The standard of our forgiveness is not human fairness but divine mercy. Totoo po yan. Pag forgiveness, para palayain mo ang sarili mo sa kapaitan na natatanggap mo o nararanasan mo. Hindi po yan dinidefine ng yung kaisipan natin, yung logic natin, magpatawad. Kasi hindi yan, against yan dun sa definition ng utak natin. No, dapat lang fair, ganun iisipin natin. Pero sa definition ng pag-ibig ng Panginoon, even, no, it is about divine mercy, yung habag ng Panginoon. Basahin nga po natin yung part na yan na nasa ilalim. Ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Even as God for Christ's sake has forgiven us. No, yung word po na yan na sinasabing Christ's sake has forgiven us ng dahil kay Kristo. Bakit po siya idinugtong doon? Para makapagpatawad po tayo. Para lang po sabihin sa atin, no, as Christ has forgiven us, o yung sinasabi po dyan, even as God for Christ's sake, no? For Christ's sake, sabi po ng King James Version, for Christ's sake, para lang po maalala mo, magpatawad ka na. Kasi ikaw ay pinatawad rin. No? Nang dahil kay Kristo, for Christ's sake, para lang sabihin yung pagpapatawad na ibinigay sa atin ng Diyos, ay dahil kay Kristo, ibig sabihin, malaki ang ibinayad ni Kristo para tayo ay patawarin ng Diyos. Amen? Para ma-meet yung justice ng Lord, mapatawad tayo. Anong naging kapalit? Kamatayan sa krus. Ang pagtigis ng banal na dugo ni Jesus. Walang pagtigis, walang shedding of the blood kung walang namatay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kapag bumalik tayo sa punto na, Lord, hindi ko na kaya talaga, paulit-ulit na akong nasasaktan, paulit-ulit na yung offense ng taong ito, balikan po natin for Christ's sake. For Christ's sake. Kung hindi pumasok sa senaryo, sa sin, no, si Kristo, ang ating Panginoon, hindi po natin matatanggap yung pagpapatawad ng Diyos. Hindi ka pa naman namamatay. Hindi po ba? Hindi mo naman kailangan magpapako sa krus para lang magpatawad. Amen po ba? Anong basihan ng pagpapatawad mo sa iba? Kasi pinatawad ako ng Diyos dahil kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang napakagandang example po niyan, of course, si Joseph forgiving his brothers. Alam na po natin yung story niya na pinagbili siya at naging hindi ganun kadali ang kanyang naging buhay hanggang naging prime minister siya ng Egypt. Walang makain ng mga kapatid niya, natakot. Dahil nang na-discover nila na siya pa, at David si Joseph, no? Akala nila gagantihan siya. Magandang paghihiganti, no? Pag binato ka ng bato,
Oo, tinapay. Huwag na sa garapon, ha? Alisin nyo na sa garapon. No, ng araw kasi nasa garapon daw yung mga tinapay. Klase ng pag-ibig, ng pagpapatawad. Letting go of the unforgivable wrongs. No? Of course, Jesus who was crucified, when he was crucified, no, si Jesus, kung ano-anong mga naririnig niya, kung anak ka ng Diyos, di ba, hari ka ng Udyo, kung ano-anong mga naririnig niya. Ano po sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Amen po ba? No, sa panahon ng hirap na hirap siya, iisip niya pang magpatawad. Tayo kapag nasasaktan, ay nako, huwag muna akong kausapin. Di ba? Huwag muna tayong magkita. Di ba? Baka ganyan yung mga dialogue natin. Si Jesus, sa panahon na siya hirap na hirap physically, at yung kanyang puso'y durog na durog sa sinasabi ng mga tao, pero nakawa niya ring magpatawad. Amen? Meron pong isang story about si Eric Smallridge sa kanyang pagdadrive in year 2002. May nakabangga siya, nakainom siya, may nakabangga siyang isang estudyante, namatay yung kanyang nabangga. At yung si Rennie Napier, isa po siyang mananampalataya, instead na ikulong niya ang kanyang sarili sa pagigantit sama ng loob dun sa taong nakabangga sa kanyang anak, namatay na anak niya, instead of holding on to bitterness, Rennie forgave him. No? Siyempre nakulong, justice served dun sa nakabanggat, nakapatay dun sa kanyang anak, pinuntahan niya pa doon sa presinto. At siya mismo rin ay gumawa ng paraan para mabawasan yung sentensya ng taong yun. At dahil sa natanggap na klase ng pag-ibig at pagpapatawad ni Eric doon kay Rennie, na nanay nung batang nasagasaan niya. Nung natanggap niya yon, ang pagpapatawad na yon, pinakilala ni Rennie si Jesus sa kanya. Siya mismo ay tumanggap ng pagpapatawad mula sa Panginoong Yesus. Since then, si Eric na nagmamaneho dati ng lasing at nakabanggat, nakapatay ng isang estudyante, nung natanggap niya yung pagpapatawad ng nanay ng batang yon, mula noon, nung kumilala siya kay Jesus, kasama na siyang nag-e-evangelize sa iba't ibang lugar na aabutin at sasabihin ang pagpapatawad ni Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang Lord. Hallelujah. Tayo po ba? Is there someone in your life you struggle to forgive? Marami na po akong tinatanong, no? Sulat na po kayo. Are you holding on to pain instead of releasing it to God? Matagal na panahon na, baka ayaw pa ring bitawan. Kwento ko na rin po, no? May mga pagkakataon na ako po'y nakapagtrabaho. At sa pagtatrabaho kong yun, nagbuntis po ako, no? Pangalawa kay Sarah nung time na yon. At sa pagbuntis ko, pagbalik ko, wala na akong mesa. Wala na. Pumasok ako, pero wala na kasi parang na yan eh. Basta may mga pangyayari sa loob, foreigner kasi yung may-ari. Tapos may kanya-kanya silang business inside. So, wala na yung accounting manager, nagkanya-kanya sila ng mga pinagkakakitaan. So, pagbalik, hindi na ako welcome at that time. So, anong nangyari, syempre, hindi naman ako, kasi grabe iyak ko. Iyak ako ng papunta. Mag-i-stay ako ro, wala naman akong ginagawa. Iyak rin ako ng iyak. Pauwi, iyak pa rin ako ng iyak. No? Talagang grabe, no? Kasi yung kumpanyang yon parang isinilang ko eh. No? Yung parang nagsimula sila ng wala hanggang dumating yung time na may nag-train ng mga managers and everything. Hanggang naging malaking kumpanya na sila. Tapos ganun-ganun lang. Di syempre lahat ng pinaghirapan mo, no? Talaga naman, sasabi mo na walang utang na loob talaga tong mga taong to. Madaling salita, umalis po ako doon. So, sabi ko pa, kakapagtrabaho naman ako agad. Di ba? Magaling ako. Pag-aagawan ako ng employer. Alam niyo po, 6 na buwan na. Sabi ko, 3 linggo lang akong walang trabaho. 6 na buwan na, wala pa rin akong trabaho. No? Wala pa rin trabaho. Grabe po. Talagang medyo mahirap na rin, no? Na yung mga time na yon, financially, talagang mapalagpas yung mga pangangailangan.
Pero grabe. Kasi dati, kinikwento ko po, paulit-ulit ako nagkikwento what happened. Iyak ako ng iyak. Ibig sabihin talaga, hindi ako makapagpatawad. No, doon yung hindi naman siya may-ari, parang boss siya doon, and the people na nagkasabot-sabwat, no? Hindi ko kayang magpatawad that time. At kaya hindi rin ako makapagtrabaho dahil hindi ko kayang magpatawad. Hanggang dumating yung time na, kasi may time na may pangyayari na na pinuntahan ako, parang kinuha ko yata yung yung sa tinirahan namin, di ba? May mga deposit doon, advance deposit. So, buti na lang may dala akong yung tinatanggap pa naman yung benching ko nung araw, tsaka G's, na tinanggal ko ron sa piggy bank ng mga bata. Buti na lang may bit-bit akong ganon. Ibig sabihin, hindi ko siya nakuha. Hindi ko siya na-refund at that time. Dahil ang dami pa sigurong mga requirements nila. So, ibig sabihin, so Las Piñas pa yun uuwi ako dito sa Camellia kami nun eh. So, paano ako makakauwi? Alam mo ba yung hiya ko na magbibilang ako nung 5? Ngayon kasi pag nagbigay ka ng benching ko, tarang tinatapon ng mga tricycle driver. Bakit kaya tapon? Pera naman yun di ba? Pero tinanggap. Pero alam niyo po ba, yung hiya, yung talagang ilalagay ka ng Lord sa pinakamalalim na kahihiyan para kasi minsan pag masyadong mataas, di mo makita si Lord. So kailangan bumaba ka para matanaw mo ang Panginoon. Doon ko na-realize. Pag uwi ko sa bahay, may isang room doon, may mga may business pa naman pero halos hindi, hirap din maningil. So, iyak ako ng iyak doon. Doon ko na-realize, kailangan kong magpatawad. Kailangan kong magpatawad. Siyempre, nagre-reason out pa ako kay Lord. Lord, ang sama nila. Ba't nila ginawa yun? Hindi kayo mapapatawad. Di ba? Kasi mangunguna yung yung sama ng loob mo. Pero alam niyo po ba, after that encounter with the Lord, parang kalahating araw, yung nagsusumbong sa Panginoon sa kasamaan nila. Parang gano'n. No? Hanggang, ayun talagang totoo, para kang isang prisoner na hanggat hindi ka nagpapatawad, ikaw yung nakakulong. Pero kapag nagpatawad ka, you're free. Pinalaya ka ng Panginoon. Alam mo, after that incident, nag-apply ulit ako. Alam niyo po, hindi pa umabot po ng 1 linggo. Balikan, nagtambakan yung mga kumpanya na gusto akong ma-interview, gusto akong makuha. In less than 1 week, nagkatrabaho po ako. Bakit? Mabuti po ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya baka meron pa, What's holding you back, para magpatawad? And lastly, the daily choice of loving and forgiving like Jesus. On Luke 9:23, and he said to them all, if any man, basa po, Tagalog, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Alam niyo po, yung araw-araw na pasanin ang kanyang krus, it is a daily choice. Araw-araw, piliin mong mabuhay katulad ng kay Kristo. Amen po ba? Araw-araw, it is not a one-time event, but it is a daily commitment. Loving and forgiving like Jesus is not based on emotion, convenience, or circumstances. Hindi pag okay ka na. Lumapit tayo sa Diyos para umokay tayo. Amen? At matutong magmahal at magpatawad. Upang magkaroon tayo ng araw-araw na choice na piliin nating magmahal, umibig, at magpatawad araw-araw, anuman ang sitwasyon ng buhay. Amen? Taking up our cross means dying to self, laying down our rights, our hurts, and our desires for justice, just as Christ did. Kaya nga po, ang tanong nga po sa atin, kung titingnan po natin, true discipleship means choosing to forgive and love as Jesus did, even when it is painful and undeserved. Siguro ang isang natin, yung nagbababad tayo, mahilig tayong magbabad sa mga bagay ng mga kabiguan natin sa buhay.
Siguro for a time. May for a time ba yun? Sige, meron kasi pagkakataon gano'n, no? Yung mga sugat natin, gustong-gusto nating sinusugatan pa, no? Para may sugat pa, gusto mong inaano pa ng karayo. Baka may maganong tendency, no? Dapat pag may sugat, ang reaction, pagalingin. Lagyan ng gamot. Di po ba? Huwag nating hayaan. Kasi it will eat us away. Unti-unti, yung sama ng loob, magiging galit, sama ng loob, puot. Pag napuot ka na, may pinatay ka na. Di ba? Ayun ang ni Jesus eh. No? Kapag may kinapupuotan ka, that is already murder. Kasi buhay pa, pero parang pinipilipit mo na ng sa imagination mo, di ba? Sa sobrang galit mo. So let's make a daily choice to love and forgive like Jesus. Katulad po kanina, no, about Stephen on Acts chapter 7 verse 60, no? Nung panahon na siya ay nangaral siya ng salita ng Diyos, meron kasing grupo na yung pumupunta para manggulo. Di ba sila Paul, ganyan din eh. Pag sila pumupunta yung grupo, yung mga nagrarayot doon. So, si Stephen po, no, ay kanilang binato hanggang mamatay, stone to death. Ano pong sabi ni Stephen sa Acts 70? Lord, do not hold this sin against them. Amen po. Ibang klase, no, na bagay kay Stephen, isipin mo, nakita niya na si Jesus, no, na sitting at the right hand of God. Bumukas ang langit. Sino ba namang di ma-excite? Pero nandun pa rin, grabe yung pure heart na binigay ng Lord kay Stephen to ask his people for God to not hold their sin against them. Si Abraham at si Lot. Kung titingnan po natin si Abraham at si Lot, pamangkin niya si Lot. Di po ba? Nung tinawag ng Lord si Abraham para iwan ang bayan niya ng Haran, ay sinama niya po yung kapatid, yung anak ng kanyang kapatid, pamangkin, no, si Lot. At pumunta sila sa isang lugar at dumating yung pagkakataon kasi kung saan mapunta si Abraham, pinagpapala ng Lord. So nag-aaway-away na yung mga servant ni Lot tsaka ni Abraham over yung sa mga ari-arian, kung saan kakain yung mga hayop nila, kung saan banda kakain, no? Kasi yun ang business di ba? Nagkagulo. Kaya sabi ni Abraham kay Lot, sige pili ka, ikaw ang pumili. Yan. Kung saan mo gustong lugar. Kung tutuusin, si Abraham, pwede niyang piliin, siya ang unang pumili. Di po? Siya ang pwedeng unang pumili. Kasi una, mas matanda siya. Di ba? Tiyuhin siya. At ikalawa, no, dinala niya lang naman si Lot. Di ba? Sabit lang naman. Pero hindi Grabe yung klase ng pag-ibig na meron po si Abraham para kay Lot. Ano po pinili ni Lot? Yung malapit sa batis, malapit sa mga tubigan, which is yun yung malapit doon sa Sodom at Gomorrah. Di ba? Palapit siya doon kung saan may nandun ang kaway ng sanlibutan. Pero ano pong nangyari nung time na ide-destroy na yung Sodom at Gomorrah? Si Abraham, bagamat kung tutuusin, inisahan siya ng kanyang makasariling pamangkin, nakipag-negotiate pa siya kay Lord. Kung pwede, wag gunawin. Kung may makikita ako ganitong karami, Lord, hindi mo ba gugunawin? Kaso hindi umabot. In-spare pa rin ang pamilya ni Lot. Nag-intercede si Abraham sa kanya. Kaya kung tutusin, that kind of love and forgiveness means giving up our own right for the sake of peace. Mga kapatid, ngayong umagang ito, after ng ating to choose daily choice, yung daily choice of loving and forgiving like Jesus, are you willing to love? To choose love and forgiveness every day? Huwag nang patagalin. No? Kasi pag tumagal, babagal ka, hihinto ka. So tuloy lang, magpatawad. At what offenses are you still holding on? What would it look like if you forgave as Jesus did? Araw-araw, manalangin po tayo, nabigyan tayo ng Diyos ng isang mapagpatawad na puso. If someone offends us, pause and pray and choose to respond in love. Perform acts of kindness for those people who had wronged you. Kaya mga kapatid, yung ating Christ love is the answer.
we must choose to have that radical love, which is to love beyond human means, reckless forgiveness, letting go of the unforgivable, living in love and forgiveness daily. Sabi ng 1 Corinthians 16:14, let all your things be done with love. Basa po, at ang lahat ng ginagawa nyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Awitan po natin si Lord. Yung declare natin, yung that kind of love ni Lord, makita din po sa atin. Marami na pong naitanong. Ang prayer ko po, every time po tayo nakikinig ng teaching, ng preaching, nagre-reflect na po tayo. Hindi lang po para madagdagan yung alam na katuruan, hindi po. Para baguhin ng Diyos ang ating puso. Kaya ito, sabi nga nila, it is a hard teaching, pero sa mga totoong ang puso ay binago ng Panginoon at pinaninirahan ng Santong Espiritu, ang katuruan na to ay hindi imposible. Hindi ito mahirap. Amen po ba? Amen. Sige po, mawit po tayo. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all those things would never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Awitin po natin sa Tagalog. Nang ang ibang kaligayahan, ang kasapatan ko'y ikaw lamang. Yaman at layaman maranasan, Jesus, tanging ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo, Sige po, awitan natin ang love song si Lord. katapatan, iyong habag at kabutihan, aking kasapatan, biyaya mo. Pagpapatawad, pagsama mo sa aking buhay, ang kailangan. Pag-ibig mo at katapatan, iyong habag at kabutihan, aking kasapatan, biyaya mo. Pagpapatawad, pagsama mo sa aking buhay, ang May we sing it again. Let our voices be heard. pag-ibig mo at katapatan, iyong habag at kabutihan, aking kasapatan, biyaya mo. Pagpapatawad, pagsama mo sa
raise our hands to God. Panginoon, hindi po namin kayang tapatan ang klase ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Punong-puno po kami ng pagpapasalamat dahil pinansin mo po ang katulad namin. Binigyan mo ng panahon. Pinagtuunan mo, O Diyos, ng pansin, O Diyos. Hindi lamang pansinin, hindi lamang, Lord, makita, kundi, Lord, pinagbuwisan mo pa ng iyong buhay para kami ay maligtas, tumanggap ng pagpapatawad. Panginoon, hayaan mo po, O Diyos, na the same kind of love and forgiveness that we receive from you, Lord, nang dahil sa Panginoong Yesus, yun din po ang punuin mo sa aming puso, sa aming buhay, maging ang aming kaisipan at mga ginagawa. That we reflect and do and choose to live daily with that kind of love, loving beyond human limits, and even, Lord, to forgive to those who are unforgivable. Panginoon, araw-araw may mga our life, Lord, ang mga buhay namin, may mga relasyon, maaaring mag-asawa, ang pamilya, ang magulang sa anak, magkakapatid, magkakaibigan, sa eskwela, anumang klase, O Diyos. May mga pagkakataon, nagkakaroon ng mga sigalot, ng mga alitan. Pero turuan mo kami na ma-identify, Lord, kami na kami ay Kristiyano. Ma-identify, Lord, kami that we receive forgiveness from you. And how will we reflect that, Lord? That we will extend the same kind of love that we receive from you, Lord. That we will extend the same kind of forgiveness that we receive from you, O God. Panginoon, sa panahon na nahihirapan kaming magpatawad, magmahal, magbigay ng Lord ng pagtitiwala muli, ng trust to those people who hurt us or continually hurt us, O God. Panginoon, ikaw ang magbuo sa bawat isa. Sa panahon ng kanilang brokenness, sa panahon, Lord, na nasasaktan ng bawat isa. Sa panahon, Lord, na minsan hindi na rin nila kaya, wala na silang lakas para makabawi, makabangon ulit dahil sa mga pain and brokenness na tinatanggap nila. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Lord, hindi mo lang basta kami re-remedyohan, kundi bibigyan mo, kaya mo kaming bigyan ng bagong puso. Kaya mong pasiglahin muli ang aming mga buhay. Tuturuan mo kaming magmahal at magpatawad. Hindi nakabase sa aming karanasan o sa aming nararamdaman, kundi ang aming pagmamahal at pagpapatawad ay nakabase kung paano mo kami minahal, kung paano mo kami pinatawad, kung anong natanggap namin mula sa iyo. Thank you, Lord, dahil sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad, kami iyong pinalalaya. Panginoon, ganun din sa anumang pangangailangan na meron po ang bawat isa ngayong umagang ito. Extend, O God, your favor and mercy. Extend, Lord God, your blessings to these people. Ano man, Panginoong, pangangailangan na meron po ang bawat isa. Yan man, Panginoon, ay kagalingan sa anumang sakit at karamdaman. Patuloy mong hipuin ang bahagi ng kanilang katawan, Panginoon, na may sakit. Touch, Lord. Touch their body and heal them, Lord. In Jesus' name, we rebuke every spirit of sickness and diseases. Get out of their body. In the name of Jesus, anumang klaseng sakit yan, mula ulo, sa kamay, sa paa, o maging sa loob ng kanilang katawan. In Jesus' name, we cancel every works of the enemy, every sickness and diseases to get out in Jesus' name, and we let loose your mighty healing power in their body, O God, in Jesus' name. Maging mga mahal nila sa buhay, Panginoon, na may sakit at karamdaman, abutin mo po ng iyong kagalingan at himala. Not only our bodies, O God, even our thoughts, our emotions, our relationship. Pagalingin mo po, O Diyos,
ang bawat isa, Panginoon. Ang mga sigalot sa pamilya, ikaw ang nag-aayos. Patuloy kang maging sentro ng bawat relasyon namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Pag-ibig, pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagbibigayan. Yan, Panginoon, Lord God, ang pag-apawin mo po sa relasyon ng bawat isa. At ang mga may pangangailangang pinansyal, maraming salamat dahil may Diyos kaming napakayaman. May Diyos kami na hindi nauubos ang biyaya. Ang sabi mo, Lord God, Panginoon, Lord, na kaya mong isupply ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Lord, ayon sa walang katapusang biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat, hindi magkukulang ang iyong mga anak, hindi maghihirap, hindi magugutom, anumang pangangailangan, kinakatagpo mo ngayong umagang ito at tinatanggap namin ang lahat ng iyong biyaya at himala. Thank you, Lord, for we receive your blessings. Thank you, Lord, for we receive your miracles. Thank you, Lord, for we receive your supply and provisions. We receive your healing and your miracle and favor. All this, we thank you, Lord God, in Jesus' mighty name. And everybody says, Amen and Amen.